wicked. Dalawang klase lang tao meron sa mundo. Matuwid at masama. No? Ligtas at hindi ligtas. Sa Diyos at hindi sa Diyos. Palangit at paimpyerno. Sa liwanag at sa dilim. Kay Satanas at kay Kristo. Makasalanan at nagsisising makasalanan. Saan ka doon? Saan ka doon? Nasa katotohanan, nasa kasinungalingan. Ang ating pag-uusapan ay yung taong maayos sa paningin ng Diyos. Na bumabagsak din kahit nasa Diyos. Amen? For a just man falleth 7 times and riseth up again. Huwag sana doon lang tayo sa 7 times falleth. Ituloy natin yung talata, huwag nating pipigil doon. For a just man falleth 7 times. Hindi po period yan, quit yan. Ano? So kung ikaw yung nanghihina, dapat nabangon. Amen? Kung bumabagsak, dapat nabangon. Kasi hindi naman natapos ang pangungusap, for a just man falleth 7 times, and that's all. No. And riseth up again. So yan ang ating pag-uusapan, mga minamahal. At ang subject po natin ay yung mga tunay na ligtas. Alam niyo po, halos ayaw ko nang gamitin yung tunay, yung Kristiyano. Kasi palasak na yung salitang Kristiyano eh. Kahit magbabarik, Kristiyano. Amen? Kahit laman ng club, Kristiyano. Kahit sugal ng sugal, Kristiyano. Kahit nanonood ng mga pornography at yun ang kinagigiliwan, Kristiyano pa rin ang tawag. Hindi masama ang salitang Kristiyano. Kaso lang iti palasak na sa marami. Kahit mga pumapatay, kahit masama ang ginagawa, Kristiyano pa rin. Puser and user ng drugs, Kristiyano rin ang tawag. Ang maganda pag-usapan ay yung ligtas. Ang ating pag-uusapan, yung ligtas. Yung pag namatay, tiyak niyang siya'y palangit. Are you with me? Kasi hindi lahat ng Kristiyano palangit. Pero lahat ng ligtas, tiyak Kristiyano. Tama? Hindi lahat ng Kristiyano ay palangit o ligtas. Pero lahat ng ligtas, Kristiyano. Amen. At huwag niyo sabihin sa kanya, pati ikaw ligtas, ay hindi ka na manghihina. Amen. Kung kayo tapat at masipag at mapagmahal sa pagbabasa ng Biblia, wala kayong conclusion na Kristiyanong buhat ng maligtas hanggang ngayon ay Superman, Wonder Woman. Salamat kung may isa. Salamat kung may dalawa. Pero may kilala akong pastor namatay na. Kaya delikado yung yung hindi nanghihina na mamatay na agad. Kasi sabi niya, ano ba yung backslider? Tanda mo ba natin, Merlian? Kilala niyo yan. Hindi ko naranasan yung backsliding. Yan ay tito ni Pastor Cesar Hernandez. Kapatid ng kanyang ama. Fortunato yata ang pangalan. Napainggan ko yun ng sawali pa ang Good Shepherd. Nag-preach yun. Hindi ko malilimutan yun. Bakit? Hindi ko siya magagaya Hindi daw niya naranasan ng mag-backslide. Hindi ka nga daw niya alam kung ano yung backslider. Ano yung backslider niyan? Baka naman kaya hindi nyo alam, inaantong kanya. Ano? Pero yun ang sabi niya. At inuulit-ulit yan ni Pastor Alex pagka siya mag-preach. Ako'y hanga kay Pastor Hernandez Fortunato. Napakinggan ko na talagang siya'y hindi nakaranas mag-backslide. Dinaig niya ang Bible. Bakit? The just man fallen 7 times. Pero siya hindi. So siguro, pwede kasi ang backsliding, obvious. Meron din namang backsliding sa heart. Ano? Amen? Pero ang subject nga natin yung just. Pag sinabing just, matuwid,
Hindi siya matuwid sa kanyang sarili, kundi inaring matuwid dahil ng pananampalataya sa Diyos, kay Kristo. Ang just man, ang anak ng Diyos, yung ligtas, pag namatay ay tiyak, siguradong palangit, dahil nagsisi ng kasalanan, nanampalataya kay Jesus, na bago obvious ang buhay. Kayo ba'y nabago na? Kanina, pinirich natin, pag sinabing nabago, hindi ibig sabihin na wala lang ang bisyo. Dahil ang Muslim, kaya ding mag-alis ng bisyo. Man, maraming Muslim hindi naninigarilyo, hindi nag-aalak. Pero ibig sabihin ba, ligtas sila? Hindi nga sila naniniwala sa Trinity. Hindi nga sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Pero walang bisyo. Amen? Seventh-day Adventist, daig tayo sa disiplina ng pagkain. Sila hindi nangangain talaga ng baboy pag walang nakatingin. Pero yung talagang panatikong Seventh-day Adventist, talagang hindi nangangain. Tingnan po ang kutis nila. Kakikinis. Yung talagang loyal, yung talagang mainit na tagasunod nila. Talagang hindi nangangain. Hindi rin nagbabarik, hindi rin naninigarilyo. Kaya pwedeng magbago ang tao sa mga bisyo. Pero alam niyo ba ibig sabihin na bago? Hindi ka na masaya sa kasalanan. Ang tunay na nabago, dating masaya ka sa kasalanan, ikinahihiya mo na ngayon ang kasalanan. Alam mo ang kasalanan, hindi pinipacebook yan. Hindi pinagbibida yan. Ikinahihiya yan. Kung anak ka ng Diyos, mahiya ka sa kasalanan. Yan ang ibig sabihin ng nabago. Yan ang ibig sabihin ng nabago. Ikinahihiya na ikaw ay nasa kasalanan. Yang bisyo kayang alisin din yung ibang reliyon. Dahil hindi lang naman bisyo ang kasalanan. Hindi lang bisyo ang kasalanan. Yung bisyong matulog during preaching, masamang bisyo din yan. Amen? Amen? Ako na may taka sa inyo, kay palahaw na eh. Amen? Nag-i-intro pa lang ako eh. Nag-i-intro na rin ang inyong mata. Alam mo, ang ganitong sandali, pinaghahandaan ito. Amen? Hagya na sumapit ang linggo. Palalampasin mo pa dahil sinayang mo. Amen? Okay. Pag sinabing ligtas, nabago. Yung Bible, na ayaw mo nun, pag ligtas ka, ayaw mo pa rin. Kumusta ang Bible ngayon sa iyo? Kayo ba'y nagbabasa ng Bible? Ang sa Diyos ay nakikinig ng kanyang mga salita. Kung kaya nga't hindi ka nakikinig, ay hindi ka sa Diyos. At diba sabi ng Bible, ang tao ay hindi nabubuhay sa pamagitan ng tinapay lamang, kundi ng palaman din. Kundi ng salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Kaya mo bang mabuhay na walang pagkain? Brother Jake, kaya mo bang mabuhay na walang pagkain? Hindi ka lalaki ng ganyang kalaki. Ako'y natutuwa kay Ma'am Denise eh. Isang bagong nilalang. Di ka, nung una nating makita yan, hindi ganyan, magaling mag-alaga eh. Pati siya, magaling din mag-alaga. Sobrang nga alaga eh. Okay. Hindi kayo lalaki ng ganyang kalalaki, kundi kayo nakain. Amen? At yung pagkain, yung kanin, hindi na ako nakain ng kanin. Please lang. Alam mo, sarap na sarap ako doon sa kalamay na yung may pilipig na binigay sa akin ni Rosemary. Grabe. Untik na naman ako matukso eh. Tumikil pa ako konting, aling-aling ko ng himurin. Masarap magluto yung batang yan. Pati ng ganon. Di ba, Ninang Lina, natikman nyo ba? Ang lupit noon. Kaso lang matindi ng panata ko. Mga kapatid, ang pagkain ay higit sa utos na kumain. Ikaw ba kakain dahil inuutosan ka kumain? O hindi ka pa inuutosan, kakain ka na? Amen?
Wala pa nga sa oras alas 5 pala na madaling araw. Hindi pa luto, pero ikaw ay parang kakain na. Ibig sabihin, higit sa utos ang ikay kumain, kundi pangangailangan ng iyong katawan ng pagkain. Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi higit yan sa utos. Hindi yan sinasabi, Pastor, magbasa ka. Ikaw mismo, bilang ligtas, ramdam mo, kailangan mo ang Bible. Ngayon, kung wala kang pangailangan sa Bible, magsisi ka, hindi ka paligtas. Hindi ka ligtas. Amen? Pero pag ikaw ay ligtas, sabihin ko sa iyo, nangihina ka. Iba yung nangihina kaysa patay. Ang patay hindi manghihina. Walang ikahihina, yung patay Pero bakit tayo nangihina? Kasi buhay tayo. Are you with me? Pag sinabing ligtas, hindi dahil miyembro ng Baptist. Pag sinabing ligtas, hindi dahil miyembro ng isang reliyon. Naku naman. Alam niyo ho ba? Kung lahat ng relihiyon ay sa Diyos at ligtas, walang laman ang bilangguan. Kung lahat ng relihiyon ay sa Diyos, walang balagtas. Ganda daw. Pag may sabungan ng manok, may sabungan din ng tao. Kung lahat ng relihiyon ay sa Diyos, walang tindang Marlboro, walang tindang Hope at Philip. Amen? Kung lahat ng tao ay sa Diyos, hindi ka matatakot maglakad ng madilim. Walang hold-upper, walang rapist, at kung lahat ng tao ay sa Diyos, igagalang nilang kasal. Wala mo nang mangyayari hanggat hindi kasal. Yan ang sinasabi ko! Makinig kayo! Kaya yung mga paborlis-borlis sa Facebook, yung lagi kong pinakikita kung ano-ano, delikado ka. Napapagkamalang ka lang pogi at maganda dahil sa Facebook, may hindi kayo magpangita sa personal. Makinig kayo. Makinig kayo. Huwag tigas-tigas ulo. Dahil sino kang tinakot mo, ikaw din naman ang mamimiligro. Given na yan, nang hina. Mamaya, pandalwa kong puntos, given. Dinidiscuss ko lang yung subject ng panghihina. Kasi baka dito, naku, ako yata sinusubok ng panghihina. Bakit? Tiyak mo nagkikipalangit. Amen? Ang nanghihina, yung dating masaya ka sa tama, ngayon ayaw mo nang gawin ang tama. Tama sumimba maghapon. Tama ang magbasa ng Biblia, tama ang magbigay, tama ang manalangin, tama ang lumayo sa kasalanan. Pero bakit ngayon hindi mo na yung ginagawa? Nanghihina ka, kapatid. Sa kanila, pag wala kang ties, nanghihina ka, kapatid. Sa atin, kapag dati kitang laging nakikita at nawawala ka, sana nanghina ka lang. Hindi yung bumalik ang baboy sa kanyang pusali at ang sukay kinakain na uli ang kanilang, at ang aso kinakain na uli ang kanilang suka. Are you with me? Are you saved? Are you sure of heaven? Binago ka na ba ng Panginoon? Amen. Nako, nung ako'y wala sa Panginoon, itong Bible na ito, wala itong kadating-dating. At kahit man pilitin ko basahin, hindi ako mawiwili. Bakit? Wala man picture. Di ka? Nakaka-boring magbasa ng Bible. Yung nga pinsan ko ano kang kapal na yung pinsan? Yung kayo nababasa mo, ang kapal daw O nga naman, pag hindi ka talaga sa Diyos, boring ang Bible. Boring ang Bible. Wala itong dating. Pero pag anak ka ng Diyos, basaya ka sa Bible. Gusto mo ang Bible? Kayo ba nagsasabing anak ng Diyos? Gusto niyo ang Bible? Nagbabasa ba kayo? Pastor, nagbabasa man ako, hindi ko lang maintindihan. Basa lang. Kung ngayon nag-aaral ako, hindi. Basa lang ng basa. Isang araw, bulagta ka na. Bakit? Mabilis ito magpaantok. Daig nito ang vitamin C.
Lahat ng klase ng vitamins. Kaya kayo may mga insomnia? Kayo may mga insomniatic? Gusto nyo bang kayo madalang makatulog? Ito, ang the best. Tinitingnan ko lang. Amen. Okay, the just. I do hope lahat dito is subject ng ating topic. Kayo ba'y ligtas na? Aba, ay wag ko kayong parang mamalit-maliitin yung taglay na yon. Ano ba ang pinaka-best ay ligtas? Hindi ho ang pinaka-best maganda ang bahay mo. Nanonood ngayon ako ng isang naghambingan ang yaman ni Pacquiao, ni Willie, at saka ni Vic Soto. Grabe pa, at saka si Chavit, na maraming Chavit. Si Chavit na machabit, nagkumparahan ng kanilang yaman. Alam niyo bang nangunguna pa rin si Pacquiao? Pero yung halos meron si Pacquiao, meron si Willie, meron si Vic, meron si Chavit. Yayaman pala ng mga ito. Pero ang pinakamapala doon si Pacquiao. Dahil mayaman na, anak pa ng Diyos. Amen. Kaya hindi ho baptist lang ang ligtas. Lahat ng nagsisit na ng palataya kay Jesus, ligtas yun. Kaso lang, mas maganda ng ligtas na nasa baptist pa. Amen. Yun lang ay masasabi dyan. Pwedeng wala ka sa baptist na ligtas ka, basta nabago ang iyong buhay. Akala niyo ba dati si Pacquiao ay magsasabong? Pinagbili na lahat niyang manok, hindi mo lang namigay, nakakaldireta yung iba. Pinagbili niya lahat, wala na siya gano'n. Ay siya po ay gumawa ng kanyang simbahan. Pinuntahan ni Pastor Edwin Tan, ang laki ng kanyang simbahan. Siya nagpatayo. Ay walang siya ay Kristiyano. Biyaya yan. Ligtas na, mayaman pa. Ay ito nga yung sampal sa atin eh. Ito nga yung mayaman, mahilig salita ng Diyos. Kung ano may walay di wala, kaarte-arte mo, Bible lang, hindi ka pa makinig. Iko'y kinakahigit man lang kay Pacquiao sa yaman. Ay si Pacquiao nga'y sikat, mayaman. Pero nagbabasa tayo kinig ng Bible. Sino ka naman? Amen. Ay siya ngayon nanakawan ng milyon din alam, yung kanyang ATM. Nanakawan? Nakawan pala ako ng 1.4. Hindi niya alam. Bakit? Bilyon ang kanyang asset. Bilyon. Kaya manakawan ka na 1 million, ano nga naman yun? Hindi mo alam, ginuptang ka na pala ng bigote, hindi mo alam. Are you with me? Pero itong mayaman na ito, nakikinig ng Bible. Kaya kung ikaw naman, mahirap ka, hirap na hirap mong hilahin sa Bible, ang yabang mo naman. Amen. Are you saved? Are you saved? Tsaka mo na ba kay palangit? Ngayon, ang ating pag-uusapan, ang ligtas bumabagsak ng 7 beses. Pero bumabangon uli. Are you with me? Kaya huwag mong isipin pag ikaw ay ligtas, nasa langit ka na at di na magkakamali. Pero huwag nating puputulin yung pang-uusap doon sa fall it 7 times. Dahil ang mahalaga din yung dulo. Rise it up again. Amen. Revival po ang ating usapan. Wala po revival kung 7 times fall it lang. Pero wala yung rise it up again. Ang revival, mayroong rise it up again. Are you listening? Okay, number 1. Number 1 na tayo. Bagay, ang talagang madaling makaintindi ng ating usapan ay yung ligtas. No? Kung di ka pa naman ligtas, mahabag sana sa iyo ang Diyos ngayong umagang ito. Buksan nawa niya ang iyong pangunawa sa aking mga pinagdididiha. Una, actually, ang Proverbs po, kung kayo po ay nagbabasa ng Proverbs, hindi ho tayo pwedeng gumawa ng katulad ng Book of Matthew, Book of Acts, Book of Jeremiah. Nakita mo yung haba ng kwento, yung context. Ang Proverbs po yan putol-putol. Putol-putol. Kaya nga Proverbs, mayroon naman isang aklat, isang Proverbs lang.
Putol-putol yan. Pero ang nasense ko po dito sa Proverbs chapter 24, verse 15 hanggang 18, yan po yung magkakaduktong yung apat na verses niyan. So, for a just man, fall it 7 times and rise it up again. Number 1, andiyan mo ba kayo? Godless wicked desires the righteous to fall. Kaya pala tayo may mga pagbagsak. May mga panghihina. Mind you, may kalaban talaga tayo. Are you with me? Ba't ka naman babagsak na wala nagpapabagsak? Meron pong godless wicked desires the righteous to fall. Tingnan niyo po ang verse 15. Verse 15. Mas lasap ko ngayon sa Tagalog yan. Huwag kang bumakay. May bumabakay sa atin. Amen? O masamang tao, sa tahanan ng matuwid, huwag mong sirain ang kanyang dakong pahingahan. Merong masamang bumabakay sa atin ang gusto talaga tayo masira. Amen? Kung bakit merong the just man falleth 7 times, kasi meron talaga nagwiwis na tayo'y bumagsak. Are you with me? Mind you, brethren, meron talagang kaaway at masama na hindi masaya na ikaw ay masigla at nagpapatuloy at ginagamit ng Diyos. Yan ay gamit lang ni Satanas, pero ang root talaga na gusto tayo bumagsak, lumayo sa Diyos at mawindang ang ating buhay ay si Satanas. The righteous falleth 7 times. Why? Merong nagde-desire na tayo bumagsak. Mind you, siyang nag-aakalang nakatayo mag-ingat. Uy, pabagsak ng iba sa inyo. Pabagsak na rin ang paliwanag. Am I telling right? Clear? Huwag kang bumakay o masamang tao. Alam niyo po, may mga taong hindi tuwa na tayo nagpapatuloy. Tama? At ano sabi ng Bible? Ang iyong numero 1 magiging kaaway, unay sarili mo. Yan pa malupit. Amen? Alam niyo ba, hindi pang labas ang kalaban. Ikaw mismo ang kalaban. Dahil hanggat hindi ka pa napapalta ng katawan, may kumukontra pa sa iyong pagkatao. Pero ang pandalwa nating kalaban, kasambahay. Amen? Panginoon mismo ang nagsabi, hindi ako, wag niyong isipin ako'y nagdala ng kapayapaan. Ako'y nagdala ng tabak. Sapagkat ang magiging kaaway ng isang anak ng Diyos ay ang kanyang kasambahay mismo. Have you experienced that? Ay, pastor, ang tagal ko ng Kristiyano, wala nang aaway sa aking pamilya. Baka hindi ka naman naikihalatang Kristiyano. Kaya gayaan. Nawawala? Okay. Maliwanag ko ba? The reason kung bakit nasabi ng talata, for the just man falleth 7 times and riseth up again. Bakit bumabagsak? Mga batid, huwag kang magpapaisi-isi ang buhay. Huwag kang paparelax-relax ang buhay. Huwag babanjing-banjing ang buhay. May tao na gusto na bumabakay sa iyo. Itong Kristiyanong ito, gagawin ko ang paraan, hindi na isang araw mananalangin, hindi na isang araw magbabasa ng Biblia, hindi na rin isang araw magbigibing yan, hindi na rin yan active sa church isang araw. Hey! Meron nagwiwis sa iyo na ikaw ay bumagsak. At gagamitin ng maraming kaparaanan. Pati antok gagamitin niya. Amen. At ang kalimitan, mga kapatid, hindi ka makakabangon pagka ganito ang isip mo.
Ikaw na nga ang mahina, maninisi ka pa. Bumaba ka na lang. Matutulungan ka pa. Are you with me? Kasi ang preaching naman di yan eh. Lagi nang nanirmo. Ano gusto mo? Kaya nga sabi, sermon preparation. Doon pa lamang eh. Sermon preparation. Man, kaya umasa kayo. Pag kayo nandito, sermonan kayo. Man. Amen. Huwag kang bumakay. Habibe, may nakabakay sa iyo. Bibigyan ka ng helmet. Brother Ane, ay niwalang may nakabakay din sa iyo. Jander, wala na silang panahon sa iyo dahil masyado ka nang mainit. Kaya pagparin niyo po ang mga lingkod ng Diyos. Amen? Sabi nila, kung mga membro nga may demonyong papo-apupot, ay di lalo ikaw yung mga nasa unahan. Are you listening? Huwag kang bumakay o masamang tao. Brother Romel, ang lalim. Magpipreach siya ang lalim. Marami natutuwa. Brother Henry, marami natutuwa. Kaya dabor, na ipag-pray natin sila. Amen? Si Brother Albert, Brother Mac, yung mga kaaliwan ko yan. Lahat ng mga leader dito, kayo kaaliwan ko. At tayo yung binubuntutan. Magaling kong papagayo. Pero may mga taong nagwiwis. At ang likod na yan ay ang dyablo. Pray for us. Pray for us. Yung ating naglilid sa choir, pray for her. Pray for my wife. Pray for the workers. Pray for my kid. Pray for everyone. Amen. Let us pray one with another. We need each other. Why? May kaaway. Amen? Kaya pinagpipray ko kayo. Hindi pa ako natigil ng pagpipray, kaya minsan ako'y malungkot na eh. Huwag kayong masasaktan sa akin. Kung kayo mangangar, bakit? Ayaw ko kayong matuluyang lumayo sa Diyos. Amen? Open rebuke is better than secret love. Kaya masasaway kayo. Pero yan ang pagmamahal ko sa inyo. Ayaw ko tayong mamihasang malayo sa Diyos. Amen? Amen o ba? Godless wicked. Si David, binakayan. Madaming bumakay kay David. Si Jesus Christ mismo, binakayan. Ang mga apostoles, binakayan. Lahat ng matuwid, binabakayan. Mind you mga kapatid, kaya merong fallen 7 times kasi merong nagbabakay ng ating kaluluwa. Amen? Kaya wag ko tayong pabanjing-banjing. Wag nating paglalaroan lang ang kasalanan. Ang dyablo hindi naglalaro. Wag tayong maglaro. Are you with me? Number 2, bonus yata ito sa atin ngayong umaga. Maaga tayo matatapos. Kasi 4 points lang tayo. With 10 points each na sub-points. Okay, number 2. Balik tayo sa verse. Yan niya po. Tayo naman pabalik-balik lang. Kaya magkakaduktong po yan eh. Verse 24, ano ba yan? Sinabi ko kanina, 15 hanggang 18 yata yan. Magkakaduktong pa yan. Masessions nyo po magkakaduktong talaga yan. Yan niyo po ang verse 16. Sapagkat ang matuwid. Kayo ba yun? Lapat ho ba sa inyo yun? Kayo ba yung matuwid? Kayo ba yung saved? Kayo ba yung tiyak na palangit? Kayo ba yung tiyak na nabago?
Kayo ba yung tiyak na kay Kristo? Ang matuwid ay nabubuwal. So number 2, not only godless wicked desires the righteous to fall, but also, yung pong salitang, for a just man falleth 7 times, yan po'y given, but not licensed. Are you with me? Kasi sabi, kita nyo ha, for a just man falleth 7 times. Hindi ito sasabihin kung hindi tayo manghihina. Amen? Dapat walang sinabi, hindi nagpahimakas ang Diyos, for the just man never falleth 7 times. Ang sabi, the just man falleth 7 times. Ano ibig sabihin? Talagang we cannot avoid the fact that publicly and privately we fall. We fell. Oh, hirap dyan eh. We fall, we fell. Fall. Are you with me? Essential po. Kayo mga kapatid, huwag tayong hypocrite. Parang Sprite. Magpakatuto ka, sister. Inabot niyo ba yung patalastas na yan? Siya yung nakaabot ng patalastas na yan. Tatandaan niyo na. Amen? Sino nanonood ng TV? Noon. Sprite yun, di ba? Sprite? Sister Aurea? Sprite ba yun? Hindi mo natanda, 7-Up. Royal? Hindi Royal. Alam ko, hindi rin Coke. Unahimik pala dito, mga uhugin pa. Hindi nyo alam yon. Sprite yon. Sprite. Magpakatotoo ka. Kaya mas magaling pang sabihin nung ikaw ay hindi magaling kaysa ikilaging magaling. Siya nag-aakalang nakatayo mag-ingat, baka siya'y mabuhay. Kasi sabi ng Bible, for adjustment, matuwid na yun, fall it 7 times. Pero dinukton ko, but not license. Amen? Kasi kung yan ay ang disenyo lang, tayo talaga ibabagsak at wala yung rise set up again, ay baka license yan. Amen? Ako pala'y Kristiyano para magkamali. Nagkakamali, pero hindi license. Mahina, pero hindi dahilan para mabuhay ng malayo. Nagbabackslide, pero hindi dahilan para manatiling backslider. Nagkakamali, pero hindi dahilan para manatili kang mali. Dahil kung tayo ay binigyan lang ng salitang, there just fall it 7 times, kung yun lang, pero walang rise up again, baka license tayo. Para tayong, I'm sorry. Kung sabihin ko ito, minsan, may mga manggagamot na license to kill. Amen? Hindi man lahat. Mga batid, hindi ka na giniligtas para mabuhay sa kasalanan. Bagaman ikaw ay babagsak, pero hindi ka lisensyadong bagsak ng bagsak. Bakit? Buuin ulit natin ng talata. Balik tayo sa talata. Masarap ang talata. Amen? Sapagkat ang matuwid, kayo ba'y matuwid? Tayong lahat na iniligtas ay matuwid na dahil sa katwiran ni Kristo. Yung katwiran niya ang ating katwiran. Ang kabanalan niya ang ating kabanalan. Ang karunungan niya ang ating karunungan. Ang kasakdalan niya ang ating kasakdalan. Alisin mo si Jesus, ikay pa impyerno. Pero salamat kay Jesus, ikaw yung inaring ganap ng Diyos. So ikaw yung kinakausap na matuwid, na nabubuwal, na makapito. Kaya kung naka-6 ka na, mag-ingat ka na. Iisa na ang iyong reserva. Ay, pastor, nakakadalwa pa lang, may 5 pa. Hindi ganun yun. Ang idea lang mga kapatid, hanggat ikaw ay nagkakamali, bumangon ka. Amen. Sapagkat ang matuwid ay nabubuwal, na makapito. Pero hindi license. Bakit? Ay pinababangon uli. Are you listening? Are you listening? Pero ikaw ay hindi nasimba ng 1 buwan, 2 buwan.
Ayoko na yung matuwid, pero hindi yan license. Amen? Hindi kayo nagbibigay ng tithes and offering. Ang tagal na, ang haba ng panahon. Pwede kang bumagsak. Pero hindi license yan habang buhay. Bumabangon uli. Amen? Amen ho ba? Yan ang revival. Bumabangon uli. Kung merong born again, back again. Iba yung word yun. Akin yun. Ano? Kung ikaw ay born again, na nanghina, ay back again. Amen o ba? Tulad din parang wala tayong 200 ngayon. Oy, back again. Yung mga kaluluwang wala din back again. Maliwanag ko ba? Kayo ba'y nag-iisip ang ma-revive? Amen? Pero ang masama, nabubuwal na lang sa kasakunaan. Hindi na mabangon. Masaya na ngayon doon. Pero tayo matuwid, babangon ulit. So, given but not licensed. Maliwanag ko ba yan? Bakit? Para lalong pagtibayin niya, mga kapatid. Psalms 34 verse 19. Psalms 34 verse 19. Kaya magkalala, 4 lang puntos to. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Amen? So, ibig sabihin, kung tayo dadalamhati lamang, at yung ako pala yung mamumroblema sadya, abay, ako pala yung babagsak, ay di ako natupad lang sa gusto ng Diyos. Hindi Ang sabi, inililigtas ng Panginoon. Therefore, given but not licensed. Tama ho ba? Tama ho ba? Dati kang naawit sa choir. Ngayon nawala ka. Given na pwedeng mawala ka. Pero hindi licensed na wala ka habang buhay. Amen ho ba? Lahat ng ating ipinanghina na dating ginagawa natin ngayon hindi na given na mangyayari yan. But not licensed. Bakit? Ililigtas ng Panginoon. Kung yan ay license, dapat wala na yung words na yan. Isa pa, talata. Psalms 37, verse 24. Are you still listening? Bagaman siya'y mabuwal. Sino dito ay nabuwal na? Yung pabuwal-buwal na. Kailangan ng tukod. Bagaman siya'y mabuwal. Tingnan nyo. Ay, pakibasa ng lahat. Pakibasa ng lahat. Is that comforting verses for you? Verse for you? Is that comforting verse for you? Amen! Given na tayo'y mabubuwal. Pero inaalalayan siya ng Panginoon. Sa totoo na kahit pastor, hindi laging revive. Ewan ko lang itong mga workers natin ito. At kung sila hindi nagkakamali, sila laging revive, sasambahin ko na rin kayo. Bakit nadami na ang Diyos? Lahat tayo nangihina. But, it doesn't license us. Para tayo mabuhay na lang ng mahina. At walang pagbangon. Given, bagaman siya'y mabuwal. Nabuwal ba kayo? O pabuwal na? Sister Joy, ikaw binanghina din? At ito rin, nangihina ka rin ba? Lito. Para yung hinugot sa dilim. Lito! Napanood nyo ba yung hinugot sa dilim? Lito! Taga Manila kasi. Mila, nangihina ka rin ba? O, kita nyo yan. Hindi nahihiyang umamen. Tanungin nyo naman ako. Sabay-sabay. Ako? Uuhurin. Dahil tanungin nyo si Madam. Alam nyo, kung kayo ay may gustong malaman, si Madam ang yung tanungin. Dahil siya lagi kong kasama .
Huwag naman ninyong sasabihin lahat, mami. Yung mga paminsan-minsan lang. Yung given, but not licensed. Are you with me? Kaya mga kapatid, huwag ho kayong maaba sa inyong sarili. Hindi kayo nag-iisa. Ang pastor nyo lang ay ganitong mga ralway. Authorized tayo ng Bible. Amen. Ako'y nagpipris ng Bible, ba't ako maglalamya dito? Amen. Kahit nga ang Bible, binabanatan ako, di kayo din. Alam naman ako lang. Huwag kayong magagalit. Subject lahat tayo. Sabi, the righteous. Ano? Ito sa ulo. Fall it 7 times. Ayan po. Siya'y, bagaman siya'y mabuwal. Oh, ibig sabihin, license, ano pa talaga, given talaga, no? Given talaga, no? Kaya naman pala ako'y backslider ngayon. Praise the Lord, natupad ko ang Bible. Amen. Ay sabi, amen, kahit paano, nakatupad ako, Panginoon. Alam yun ang kagalakat mo, ikinang buwal. At least, natupad ka pala sa Panginoon. Bagaman siya'y mabuwal, pero, kumbaga, comforted na tayo doon. Kasi halimbawa, ang kaligtasan, hindi ka nagkakamali. Sinong ligtas sa atin? Halimbawa, ang kaligtasan, hindi nakaranas ng panghihina. Sino kayang ligtas sa atin? Meron kayo palangit dito na, kung ang kaligtasan, hindi ka nagkakamali, hindi ka nanghihina, meron kayong palangit dito. Praise the Lord. Comforted. Given. Pero not licensed. Bakit? Sapagat inaalalayan siya ng Panginoon. Amen. Amen. Huwag namang 100 taong ka ng inalalayan. Since birth, backslider. Amen ba? Kung nanghihina, alalayan ka ng Panginoon pabalik. Pag-anak ka ng Diyos. Pero ang masama, nabubuwal sa kahirapan. Maliwanag ko ba? Then number 3. Number 3. Not only godless wicked desires the righteous to fall, kaya meron pong fall at 7 times, mind you, meron pong nakaantabay sa atin. Amen? Bonnie, pwede tayo manghina dahil may gustong magpahina sa atin. Pero kung ikaw at tayong lahat ay anak ng Diyos, may Diyos na magbabangon sa atin. Amen? Tanda ko si Mark Anthony, yun ay pawala-wala din dati. Abay nang bumalik, worker. Ako'y ganyan din. Ako'y 1992, nasa Good Shepherd, nasa Sorosoro. From 1990 to 1992, nasa Sorosoro ako. Nagpaalam ako kay Pastor Hernandez na doon muna ako tutulong. Nung si Pastor Fernand pang pastor doon. Kaso lang, may naibigan ako doon. Yung crush baga, yung crush. Ay tingin na tingin sa akin, akala ko may gusto sa akin. Ay di sinulatan ko. Alam, hindi man lang ako pinasakay ng kaunti man lang eh. Sabi sa akin, Utoy, ang tingin ko naman talaga siya ay kapatid at kaibigan. Aray, naku! Okay. Wag niyo na sasaliksikin. Ay, sino ka na dito? Anak ni Albert, wag mo nang pagtatanong kung sino yon. Mga napasok kayo suro-suro, wag niyo nang intindihin yon. Mayayaman na yung mga yon. Ano? Ang sakit pala na mabastig nga pala, no? Talagang para kung nilumpong maigi. Nagpaalam na ako. Nagpahatid ako kay Bart, kay si Ubet. Akala may madalian yun. Sabi, yung mga jacket mo, iwanan mo sa jeep, walang kukuha na yan. Basta ako'y makauwi lang. Di mo uwi. Iniwan nga jeep, pagbalik wala na yung hanggang ngayon, sinisisi pa sa ni Ubet, yung si Iloy. Wala nang nagnanakaw ng jacket doon. Wala nga kami nabalikan yon. Kaya tanda ko pa rin yung pag-backsliding moment ko. Hindi alam ng Good Shepherd, ako'y nasa tubigan na. So, 1992, 93, 94 ako bumalik. 93 backsliding ako. But walang simba eh. Nasalat na nga uli ako ng pitchas. Dahil namatay ang lola ko, ina ng pero mga magmamat yung nakahihina.
Ako nagmimiro na uli eh. Nako, kalingali ko turuan yung isa doon eh. Permis. Nasalat na uli ako eh. Alam ko eh, sa ulo ko pa eh, mga pityas. Alam ko yung steak, alam ko yung balls, alam ko yung car. At saka yung mga flores, alam ko pa eh. Talagang kung hindi nga lang ako anak ng Panginoon, baka ako'y natuluyan na. Ay nabalita ng Pastor Hernandez, sila yung nandoon. Kala ko na suro-suro. Pinapunta na ako kay Maris. Kay Heidi. Takot na takot pa yan kay Churini. Ang tawag nila si John the Baptist. Pinasamba uli ako. Alam mo, na-revive uli ako hanggang ngayon. Nag-full time na ako. Kaya hindi ako pwede magsabi sa inyo, hindi ako nanghina. At kahit ako'y nagpapatuloy na, may mga paghihina pa rin. Pero hindi license. Amen? Kaya wag ho kayong ma-open sa akin na para bagang kalami kung sino akong malakas. Ito yung malakas sa atin. Amen? So, kung ako'y binabangon ng Panginoon dahil ako'y kanyang anak, dapat ibangon ka rin ng Panginoon. Amen? Given, but not licensed. Is that clear? Ngayon, ginagay pang 3 na yata ako, binaan dyan na uli ako. Ari, itinanong ko kay Rinin kung tama yung aking grammar. Pero siya hindi rin magkaintindihan. Hindi pa pala, number 3 pa lang pala. Number 3, good men are not the same with the wicked. Makikita mo naman, dinistinguish talaga sa verse, atong verse. Ngayon ako, verse 16. Tingnan nyo ha. Pinag-iba na agad. O, 15 hanggang 17. Doon muna tayo sa 16. Ating binasa. Sabi diyan, tamo ha? For the just man falleth 7 times. Pero bumabangon uli. Pero ang masama, pag bumagsak, wala na. Amen. Amen. Kaya kung ikaw hindi na bumangon, wicked ka talaga. Amen. Ang kaibahan ng tunay na anak ng Diyos, nangiina, bumabangon. Pero yung wala sa Diyos, bumagsak na, lumayo ng una bes. May pagkakaiba talagang anak ng Diyos at hindi. Baka yung ating pinagpipray, sana hindi naman. Di ka sabi din naman ng Bible, nangyari ang kag-uwi ka ang nasusulat, nagbabalik na uli ang aso sa kanyang sariling suka. At ang babaeng nilinisan ay nagbabalik na uli sa pusali. Tama ba? Ang tawag dyan ay apostasy. They know the truth, but they are not of the truth. Lahat tayo na pangaralan na. Ngayon lumayo ka pa at hindi ka na nakabalik. Apostasy ka. Kasi alam mo lang ang katotohanan, pero hindi ka sa katotohanan. We are still in this world, but we are not of this world. Tama? Tayo ay nasa mundo, pero hindi tayo sa mundo. Maraming tao, alam ang tama, pero hindi alam, hindi sa tama. Kaya malaki ang tama. Are you with me? Meron pong distinguish, merong difference between the wicked and the good man. Sapagkat ang matuwid ay nabubuwal. Pareho lang nabubuwal. Pero ang matuwid nabangon. Kaya kung kayo nang hina, nag-backslide, bawi. Bawi. Alala ko, yung isinakit ko ng ulo sa ating jeep dati. Kilala yan ng mga yan. Wala itang license yun dati, di ka? Wala tayo license yun. Hindi ko nasasabihin pangalan. Ngayon, pinahiram sa atin, nag-give, nagagamitin natin. Hindi naman makalayo. Sabi ko, bayaran muna. At nang kami makakuha ng ibang sakyan, wala daw naman pera. Pero asbok ang uso. Sabi ko sa kanya, kung gusto mong patayo ng bahay, kung ikaw gusto mong patayo ng bahay, magsusunog ka ba ng poste? Hindi ho. Ikaw gusto mong magbayad, wala kang pera, asbok naman ang uso mo. Kung gusto mong magbayad, huwag kang magsigarilyo, na ikimag-ipon. Are you with me? Amen? Kilala nyo na kung sino yun.
Salamat, nakalaya tayo doon. Pero gusto yatang bilhin ni wag na yun. May dala sumpayos. Ngayon, puntos ko dito. Nanghina ka. Amen? Huwag kang magsunog ng poste. Bumawi ka. Amen? Amen? Ang tagal kong hindi nagawa ito. Salamat sa Diyos, ibinabalik pa rin niya ako. Babawi ako! Hindi yung, alam mo, kapag ikay talagang nasa espiritu ng pagbalik, ikaw ay magbabawi. Sino sa inyong natrangkasa sa loob ng isang linggo? Natrangkaso? Yung nagmukha kang kaluluwa? Ay, hupyak hupyak ang wallet. Tapos ang mata yan, parang nakikita ko ngayon. Yung malamlam. Malayo ang tingin, baby. Ang tagal mo nagkasakit. Na mismong mangain ng isang kalderong kanin. Bakit? Nung wala ka pang sakit, grabe. Isang kasirolang kanin. Ubus mo. Amen. Pag naglumi, hindi ka masiyahan doon sa special. 2 special. Tama ba? Amen. Talaga na may fishbowl na may kikyampan, di nga naghahaponan. Amen. Talagang medyo may paninindigan. Pero naihanda naman ang tiyan bago hindi maghapunan. Are you with me? Amen. Yung gang kain dito, kain doon, na mismo sa loob ng isang linggong trangkaso. Sabi mo ako'y gumaling lang. Gumaling lang ako. Gumaling lang ako. Niluluto-luto pa Ay bay, nung makagaling nga talagang mawala na. Nalimutan na ang panalangin Amen? Ang tawag doon, nagbabawi. Mga batid, gusto mong bumangon? Abay, magsimba lagi. Babawi! Huwag mo sabihin sa akin na nagbabawi ka, pero naglalandi ka pa rin sa kasalanan. Walang nagbabawi na naglalandi. Kung gusto mong bumangon, iwanan mo na yung masamang kahapon. Huwag kang manatili dyan. Amen? Tama. Nalugi ang tindahan mo. Ang tagal ng sara, pero ang gusto mo'y bumawi. Ang gagawin mo? Susunugin ko na. Alam mo, ibig ko sabihin, nagbabawi. Amen? Ang tagal kong di nasimba, simba uli. Tagal ko na hindi nananalangin. Ang tagal ko na hindi nagbabasa ng Biblia. Ang tagal ko na hindi nagbabahagi ng salita ni Kristo. Bawi! Kung gusto mong bumangon. Dapat nami-miss mo yun. Di ba? Kayong mga napasok sa school, kayo nakaliban ng 1 buwan. Tinutuluyan ko na, pastor, nahihiya na ako Pero pag talagang kihilig mag-aral, nami-miss ko yung kaklase ko, nami-miss ko yung teacher ko, kahit talsik ang laway. Ang dami mong nami-miss dahil hindi mo na nagagawa dati. Dapat nami-miss mo. Amen. Amen o ba? Good men are not the same with the wicked. Pinag-iba yan. O, tingnan para makita natin. Verse 16. Sige, kaunti na lang. Ano ba binasa natin? 15. Tingnan mo 15. Sapagkat ang matuwid ay nabubuwal ng makapito. At bumaba hindi, 15. 15 natin. Huwag kang bumakay o masamang tao sa tahanan ng matuwid. Huwag mong sirain ang kanyang dakong pahingahan. Mga batid, ang masama, gusto talagang tayo bumabagsak. Pero ang matuwid, hindi masaya sa mga nabagsak. Ang pastor niyo ay hindi tuwa na kayo ay backslider. Ang pastor niyo ay hindi tuwa na kayo hindi nasimba. Ang pastor niyo ay hindi tuwa na hindi kayo nagbibigay. Bakit?
Masama lang naman ang natutuwa na tayo nabagsak. Amen? Hindi yung di na natin. Yes! Nadali mo, hindi ka na rin natin ngayon. Hindi yan ang matuwid. Amen? Sa atin ay kapanglawan ang Kristiyano na nawawala. Hindi kagalakan. Amen? Aywan ko sa inyo. Aywan ko sa inyo. Ako'y ganun. Lalo pa ako. Ama niyo ako eh. Amen? Amen? Verse 17. Verse 17. Huwag kang magalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal. Yan ang awag. Yes, Henry! Yeah! Kalawi ko sino. Ang tawag niya si Labaha. Sa prayer and fasting. Abaha ang pangalan ay kung mangaral ay ang talas. O di ang tawag niya si Preacher Labaha. Ay nakakataga akong mangaral eh. Tapos makikitang nandun na sa balagtas. Iniwan na si Joyce. Kapag masama ang ugali, yun. Kaya ang mga Henry niya, kaalamay kung sino. Ayan. Paano kung tayong lahat ay manghina? Kayo ba'y masaya? O kayo iiyak? Dapat tayo nagmamahal sa isa't isa. Kung alam nyo lang, pastor nyo, kung ganong kalungkot kapag ang Kristiyano ay wala. Minsan naisip ko, laging nasasabi kay madam, minsan kasarap din ang buhay ng miyembro lang. Yung, sisimba ka lang, aalis. Sisimba, aalis. Ang pastor, hindi ganun. Nakikita ko, bet ka ngayon naman Kristiyano? Parang mahaba na isang taon para makatuloy. Yung iba ka, ang iba, wala pang isang linggo, wala na. Isang buwan, wala na. Isang taon, wala na. Given na manghina, but not licensed. Mga kapatid, sabi nga sa inyo, huwag niyo akong pa-birthdayin pag August 26 lang. Ipa-birthday niyo sa akin na kayo'y nagpapatuloy. Amen? Amen? Yung kayo'y magpatuloy, August 26 lagi sa akin yan. Amen? Then last, praise the Lord. Ito na yung pinakukorek ko kay Renin. Nung matapos lumapit sa akin, lumapit din doon. Hindi rin alam. Hindi, biro lang. May bagong gupit. Kursunada kong kanyang gupit eh. Alam mo? Ano sabi? Verse 16. Verse 16. Ito mo mga kapatid. For a just man falleth 7 times and riseth up again. Genuine, righteous. When he fall, surely be restored. Amen? When they fall. Kung nabago na pala kanina, hindi mali ang akin. Yan ang tama. Mali yan, ari ang tama. Genuine righteous when they fall, surely be restored. Amen? Walang anak ng Diyos na hindi ibabangon ng Diyos. Itaga nyo pa sa tubig yan. Mangyayari yan. Kaya purihin ng Diyos, di kayo nang hina na nakabalik. Kasi hindi naman ang tunay mong pastor ay ako. Under shepherd ako. Pero ang tunay na pastor dito ay si Kristo. At hindi siya papayag na ang kanyang tukod ay pang-aliw lang. Yan ay pamalo din. Anak, balik! Alaala ko si Andy nung kami mga bata pa. Talagang yun, suking-suki ng tukod. Ako'y hindi. Ang bait ko. Sabi, Andy! Ang tawag niya si Barok. Barok! Uy! Nung tatay mag-abroad, ang kuya ko, Barok! Uy! Yung tukod, minsan ay panturo, pero minsan ay pamalo. Tama ba? Ang sabi pa nga ng tatay kay Puyog ikaw kang Puyog ka, ikaw kang Barok ka. Tayong palitan ng pangalan. Pag matigas ang ulo, balik!
Bakit hindi napayag ang Ama na ganyan ka? Ang Diyos ay hindi papayag na ikaw ay mapariwara ng lubusan. Surely be restored. Kaya kung kayo anak ng Diyos, ibabalik kayo. Amen? Pero kung hindi, matutuluyan na kayo. Kaya nga may perseverance of the saints. Hindi lang na naiintindihan yun. Akala nila kayo magpapatuloy para kayo maligtas. No! Kaya ka nga magpipersevere dahil anak ka ng Diyos. Sala nga yung intindi. Tapos lakas-lakas mangulto. Hindi mo naiintindihan. Pag sabing perseverance of the saints, kaya nga John 10, 28, 29, hawak ng Ama, hawak ng Anak. Pagdating ng Efeso chapter 1, 13, 14, tinatakan ng Banal na Espiritu, binigyan ng buhay na walang hanggan, nanghihina, pero ibabalik. Bakit? Diyos ang may tangan. Diyos ang may hawak. Maliwanag? The righteous falleth 7 times, but he riseth up again. Kaya ba nanghihina ngayon? Paso matagal na. Kaya ba backslider ngayon? Bawi. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Magpakumbaba ka sa Diyos. Magpatama ka sa Diyos. Magpalinis ka sa Diyos. Tayong lahat. At ibabangon tiyak tayo ng Diyos. Tayo po yumuko at tumikit. Panginoon Diyos, nakakatuwa ang iyong mga salita. Inaliw mo kami sa katotohanang kami tao lamang. Walang kasing hina. Pero salamat, meron kaming Diyos na walang kasing lakas. Though we surely fall, but God, our God, will raise us up again. Rise us up again. Di tayo magtatagal kung ikaw ay inabot ng mensahe ng Diyos. Gusto mong manumbalik, gusto mong sumigla, gusto mong ma-revive, gusto mong makabangon, why don't you kneel down and pray, Lord, have mercy on me. Have mercy on me. Ang matuwid, manghihina. Pero ibinabangon ulit. Pero ang masama, pag bumagsak, tumadako sa kasakunaan. Purihin ang Diyos sa mensaheng yan. Purihin ang Diyos.